at dilim. Sa panahon ng kadiliman, marami ang tahimik na naghihirap. Ngunit darating ang araw na lilipas ang lahat ng ito. Ang takot, pang-aapi at kabiguan. Kaya kayong lahat mga kalaban at dayuhan, huwag mo akong salin. Ako si Dr. Jose Rizal at ito ang kasaysayan ng muling Italia. Lalim ng kasiyahan, nagtatago ang laban ng bagong pag-asa at lumang kapangyarihan. Handa na ang hapunan, senyor at senyora? Nakakayumot naman ang bansang ito. Halatang ibang-iba ang pamamahala dito kaysa sa Madrid. At ang ayoko pa, napakadami ng mga Indio. Ayoko pa naman ng mga Indio. Sa 2 taon ng pagdidildil ng kanin at saging, sa bayan ng San Diego, bilang kura paruko, mga walang utang na loob kayo. Magandahan naman kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim kayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, gawin siya. Baka nagdamdam sa kapitansyago. Mga Ginoo, kaya lulugod ko ipagkilala ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinagagala kong makilala kayong lahat. Aba, Padre Damaso, ikinagagala kong makilala ka, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Nagkakamali yata ako. Patawad, Reverensa. Hindi ka nagkakamali, ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Nagpaluto ako ng tinola para sa iyo. Batid mong matagal ay itong hindi natikman. Servidor, ipasok mo ang sopas. Hoy, ikaw, dalhin mo nga yan dito. Pronto! Alam niyo ba, sa lahat ng pagkain sa Las Pilipinas, ang tinola ang aking favoritos. Is my delicioso. Senyor Ibarra, 7 taon ka nang nag-aaral sa Europa. Mabuti at hindi mo nakalimutan ang Las Pilipinas. Hindi po, kahit ako ay nalimot ng aking sariling bayan. Kikeres di, sir? Halos 1 taon akong nawala dito sa ating sariling bayan, kaya wala akong natanggap na kahit anong mensahe galing sa San Diego. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung bakit nawala ang aking ama. Don Ibarra, nasan ba kayo sa Europa? Tila hindi kayo nakakatanggap ng mga telegrama. Pwede namin senyor at senyora. Para hindi malungkot ang inyong usapin, lalo na sa gitnaan tayo ng kaligayahan. Yan na ba ang edukasyon sa Europa? Nauumid ang isang tao na para bang isang mudo. Napansin ko lamang na ang kaunlaran at kahirapan ng isang bayan ay hindi katumbas ng kaunlaran o di kaya'y sa kawalan nito. Yun lang ba ang natutunan mo? Noon pa man ay ganyan na siya maglambing sa amin. Noong kahit kami ay musmus pa lamang. Ay nako, naway tanggapin ninyo ang aking sinserong paumanhin. Estancia, pagpatuloy pa natin ang hapunan. Maupo ka muna iyo. Nagpapaalam at nagpapaumanin sa mga nangyari, Tiyo. At ako ay aalis. Tayo nila iinom para sa ating Las Filipinas, Espanya. Salud! Dating na po si Marita. Parang galit na sa ating ang pahi. Bukas na lang, Tiyo. Tingnan nyo yan, nakapunta lang ng Europa, ganyan ang ugali. Lansangang abala, katotohanang masakit, nalaman ang katotohanan. Tinyente, kayo pala. Mag-ingat ka, senyor. Ang iyong ama namatay sa bilangguan. Bilangguan? Paano nangyari iyon? Hindi ako maaaring magkamali. Si Don Rafael pinagbintangan na erehe at filibustero ni Padre Damaso. Paano siya nabilanggo? Hindi ka ba nagkakamali? At namatay ang kolektor pagkatapos ng insidente. Pinakulong ang iyong ama at pinagbintangan na erehe at filibustero. Sa kulungan, nabagsak ang kanyang kalusugan at doon siya namatay. Kaya pala, hindi si Happy ni Kapitan Tiago ang dahilan kung ba't namatay ang aking. Salamat. Pagmamahal at pangamba, magkahalong damdamin sa kanilang muling pagkikita. Tao po!
Magandang araw, Tia Isabel. Nais ko sana makausap si Maria Clara. Ay, andyan siya sa loob. Halika, pasok ka. ¿Cómo estás, Ibarra? Salamat sa pagdalaw muli sa aming tahanan. Magandang hapon, Pedro Tiago. Nais ko sana makausap ang iyong anak na si Maria Clara. Abay, sige. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kwarto. Iho, sumunod ka sa akin. Magandang tanghali, mahal ko. Magandang tanghali din, mahal ko. Maswerte akong nakipagsundo ang ating mga magulang na tayo kasal. At kung hindi na ako mahanap ng ibang babae tulad mo. Napakatamis ng dila, gusto mo. Siguro dahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong magkatama. Isa ng magandang obra ng Diyos na nilikha ang aking sinisita. Bakit pa ako hahanap ng iba? Sinungaling. Tignan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman yun? Hindi ka pa naman nakaranas sa umibig, hindi ba? Hay nako, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo. Hindi ako matiis sa natin ka. Patawad aking sinta, ngunit kailangan na kitang lisanin. Naintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at natiwasan. Paalam niya, mahal ko. Sementeryo ng lihim at bigating natuklasan ang malupit na sinapit ng kanyang ama. Asan ang libigan ng aking ama? Nandoon sa malaking cross. Magandang tanghali mga kapatid. Saan ang itinurok na krus dito? Sinunog na iyon. Sinunog? Ba't mo ginawa? Napag-utusan lang po kami ng Haring Kura, Senyor. At ang bangkay ng aking ama, nasaan? Sabi ng Kura malaki, ilibingi daw sa libingan ng mga inche. Ginawa mo? Pasensya na po, Senyor. Masyadong mabigat. Umulan pa ng gabi ngayon, kaya tinapon ko lang po sa ilog. Itinapon mo sa ilog ang aking ama? Anong ginawa mo sa aking ama? Wala akong kinalaman dyan, nagkakamali ka. Anong wala? Sumagot ka! Hindi ako yan, baka si Pali Damaso ang iyong tinutukoy. Padi Damaso! Dilim ng gabi, dilim ng lipunan, pait at kirot ng mga inosenteng biktima ng lipunang mapang-api. Papahinga na muna tayo, Crispin. Kuya, magkano ba yung ginita mo ng 2 buwan? 2 piso, bakit mo na itanong? Gusto ko sanang bayaran niyo yung sinasabi lang ninakaw kong 2 piso. At takot akong baka malaman ito ni Inay. Hindi ko mababayaran yung 23 piso? Huwag kang mag-alala, wala kang ninanakaw. Paniniwalaan ka ni Inay. Hindi maniniwala si Inay. Basilio, may dawang real kang multa dahil hindi mo pinatugtog ng maayos ang kampana. Ikaw, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo sinauli ang ninakaw mo. Wala akong ninakaw. Tahimik! Huwag! Kuya, papatayin nila ako, kuya! Huwag mong kaktalong kapatid ko! Kuya, papatayin nila ako! Kuya! Papatayin nila ako! Kuya! 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 Parang ako na, kuya!
Ano ngayon? May reklamo ba? Asan mga batang yon? Nasa kumbento pero uuwi na rin sila ngayon. Che! Kawawa naman ang mga anak ko. Asan na kaya sila ngayon? Inay! 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 Ano? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Crispin po, inay, naiwan sa kumbento. Nakatakas lamang ako sapagkat takot akong maabutan ng alas 10. Subalit naabutan pa rin ako ng mga gwardiya sibil kaya may place ako dito sa aking ulo at napagbintangan si Crispin na siya ang nagnakaw sa kumbento ng 2 piso, inay. Patawad, inay, kung iniwan ko si Crispin. Natatakot lang akong masaktan, inay. Patawad. Ano? Ninakawan? Hindi magagawa ni Crispin yun. Porkit mahihirap lang tayo ang kanilang ituturo. Inay! Diyos ko, anong gagawin ko? Sa ilalim na mapang-aping lipunan, inay nagdudusa hawak ng hinagpis ng pagkawala. Ikaw ba ang ina ng magdanakaw? Ako si Sisa, pero hindi magnanakaw ang mga anak ko. Nasaan ang iyong anak na si Hindi ko po sila nakita ng ilang araw. Sa uli mo ang pera ninakaw ng iyong anak. Senyor, kahit gutom kami, hindi magnanakaw ang mga anak ko. Halika, ikaw na lang ang aming ikukulong. Crispin! Basilio! Nasaan na kayo, mga anak ko? Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Nasaan na kayo, mga anak ko? Crispin! Ang krimen na yan ay kasalanan ng kura, pakawalan ang bihag at huwag na siyang abalahin kailanman. Kung gustong makuha ng kura ang ginto, sabihin mo sa kanya na manalangin siya kay San Antonio. Huwag po, Alperes.